Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Umano'y mastermind ng pork barrel scam na si Janet Napoles, inabsuelto ng Court of Appeal sa kasong serious illegal detention. PNP na ikipag-ugnayan sa Grab Philippines para matunton ang pinagmula ng pinalang package na may bomba sa Quiapo noong Sabado. Hepe ng Manila Police District hindi naman naalisin sa pwesto matapos ang pagsabog. Isa sa 4 na sospek sa pagsabog sa Quiapo noong April 28 na huli na, away pamilya, posible umanong motibo sa krimen. 4 na barko ng Philippine Coast Guard naglayag na papuntang Bali, Indonesia para sa maritime pollution exercise sa susunod na linggo. Pangulong Duterte bibisita sa Cambodia, Hong Kong at China ngayong linggo. Economic agenda ng administrasyon isusulong sa dadaluhang World Economic Forum at One Belt One Road Summit. Mga biktima ng human rights violation noong panahon ng martial law nakatanggap na ng paunang kompensasyon. Una sa ating mga balita ngayong hapon, nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police o PNP sa pamunuan ng Grab Philippines para matunton kung sino ang nagpadala ng package na may bomba sa Quiapo noong Sabado. Ito ang balita ni Grace Cassie. May hawak ng lead ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pagsabog sa Quiapo noong Sabado. 2 nasawi sa insidente kabilang ang driver ng Grab Bike Philippines na naghatid ng package na may lamang bomba. 6 naman ang sugatan kabilang ang 2 tauhan ng Explosives Ordnance Disposal at Scene of the Crime Operatives. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, may nakuha na silang impormasyon kung sino ang nagpadala ng package. Wag lang natin kagad na idama yung Grab. Basta everyone is cooperating. In fact, pinapollow up na natin yung doon sa source nung saan niya pinapick up, doon sa SM somewhere, isang SM doon man kinuha. Pinayuhan din ng PNP ang courier service providers na inspeksyonin ang dinideliver nilang package upang huwag magamit sa krimen. Unlike sa yung mga established courier natin, in-inspection nila yan bago nila tinatanggap. Ito ngayon, Grab nga Grab lang. Pagdating mo doon sa area, Grab mo itong package. Grab lang, karga. Hati doon. Hindi, walang inspeksyon. Itinuturing ng PNP na biktima ang nasawing Grab biker na si Mark Anthony Torres na nag-deliver ng package. Una na rin nagpaabot ng pakikiramay ang kumpanyang Grab sa pagkasawi ng isa nilang Grab Express partner. Kinundi na rin nila ang nangyaring insidente at tiyak na makikipag-ugnayan sa investigasyon. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Humingi naman ng paumanhin si Philippine National Police o PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa publiko dahil hindi nila agad natunugan ang planong pagpapasabog sa Quiapo noong Sabado. Nagbabalik si Grace Cassie. Aminado ang hepe ng PNP na nalusutan sila ng mga kriminal sa magkasunod na pagsabog sa Quiapo noong Sabado ng gabi. Nagkaroon anya ng pagkukulang sa intelligence ng PNP dahil nakatutok sila sa mga terorista gaya ng Mauti at Abu Sayyaf. Hindi kami naghahanap ng alibay. Talaga may sumabog. Well, very sorry. Nalusutan tayo. Talagang inaamin namin may sumabog. Hindi kami pwedeng gagawa ng alibay. Tiniyak ni General De La Rosa na mananatiling hepe ng Manila Police District si Police Chief Superintendent Joel Napoleon Coronel. Ito'y sa kabila ng malalaking insidente sa nasasakupan nito gaya ng Quiapo Blast noong April 28. Pangalawa ay ang kontrobersyal na secret cell sa MPD Station 1 na nasundan ng pagsabog uli sa Quiapo noong May 6. Sinabi rin ni PNP Chief na maging si NCRPO Chief Oscar Albayalde ay hindi rin maaaring sisihin sa insidente. Wala nakakakontrol dyan Yung ganyan, personalan kasi yan. Hindi ko siya inabsorb from any command responsibility. Pero nakita ko naman yung magiging wisdom or bakit hindi natin siya i-relieve. Nanindigan rin ng PNP na isolated case lamang ang nangyaring pagsabog at wala itong kaugnayan sa terorismo. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Umapila naman ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na huwag magpapabiktima sa anumang propaganda ng mga terorista.
Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, walang kaugnayan sa terorismo ang nangyaring pagsabog sa Quiapo noong Sabado. Taliwas ito sa pahayag ng militanteng Islamic State na sila ang nasa likod ng pag-atake. The claim of whatever group is not true. Don't be a victim, don't be an accessory to propaganda that is being peddled around. Nahuli na ng Manila Police District ang isa sa 4 na mga sospek sa pagsabog sa Quiapo, Maynila noong April 28. Ayon sa pulisya, gantihan na nag-aalitang pamilya ang motibo sa krimen. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Naaresto na ng mga pulis ang isa sa mga suspect sa pagsabog sa Quiapo, Maynila noong April 28 na ikinasugat ng 14. Kinilalang suspect na si Abel Macaraya na nakita ng mga testigo sa lugar at sa CCTV footage bago ang pagsabog. Sinampahan na ito ng multiple frustrated murder at illegal possession of explosives. Tinutugis na rin ng pulisya ang 3 pang suspect na sina Raymond Mendoza, isang alias Ali Moro at isang alias Saro na gumawa ng bomba. Ayon kay Abel, ideya ni Raymond na pasabugin ang lugar bilang ganti sa pananakit ng ilang kalalakihan doon sa kanyang minor de edad na bayaw. Pinipigilan ko pa sila, sabi ko sa kanila na wag po yan ituloy kasi alam na barangay ito sa kapulit hawak nila. Ayon sa pulisya, gantihan na magkakaaway na pamilyang motibo sa pagsabog at wala itong kaugnayan sa mga teroristang grupo. Dito po talaga nagsimula yung pangyayaring ito. Dahil po sa hindi magandang ginawa ng pangulugan grupo sa nakakabatang kapatid o bayaw ni Abel. Pero aminadong opisyal na may alam sa paggawa ng bomba ang isang alias Saro na pinanggagalingan ng pagpasabog. Batay sa investigasyon ng pulisya, isang improvised pipe bomb ang ginamit ng mga suspect. Nakakaalam yung gumawa ng bomba, lalo-lalo na siguro most likely may nagturo sa kanya o mismo napag-aralan niya sa internet. Patuloy namang iniimbestigahan ng MPD ang 2 pang magkasunod na pagsabog sa Quiapo, Maynila noong nakaraang Sabado. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isinusulong naman sa Senado ang pagbuo ng Oversight Committee na bubusisi sa paggamit ng intelligence funds ng pulisya at militar kasunod ng mga pagsabog sa Quiapo, Maynila. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nais busisiin ng Senado ang paggamit ng intelligence funds ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga nakaraang taon. Ito ay kasunod ng mga pagsabog sa Quiapo, Maynila at ang pag-amin ni PNP Chief Ronald De La Rosa na nalusutan ang intelligence ng pulisya. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, 5 bilyong piso ang ibinibigay ng Kongreso na intelligence funds sa AFP at PNP para maiwasan sana ang ganitong mga insidente. Sa resolusyon na inihain ni Senator Gringo Honasan na chairperson ng Committee on National Defense and Security, nais niyang bumuo ng Oversight Committee para imbestigahan ang paggamit ng nasabing pondo. May resolution si Senator Honasan being the chair of Defense, Committee on Defense, na i-constitute yung Select Committee on Oversight Committee on Intelligence Funds para ma-review rin ano ba yung output ng intelligence community, not only the armed forces but the PNP as well. Bakit nagkakaroon ng failure of intelligence? Dagdag rin ni Senator Lacson, dapat pag-aralan muli ng PNP ang intelligence efforts lalo na kung paulit-ulit na silang nalulusutan ng mga kriminal. Sinasabi niya may personal yung motive, and maybe yes, kasi hindi na ito yung unang pagsabog, and dapat i-review nila yung kanilang intelligence efforts do sa area kasi naulit ito after nung first na explosion. So pagka natatlohan pa sila, that says a lot. Kung i-adopt ng Senado ang resolusyon ni Senator Honasan, itatakda na ang petsa ng gagawing pagdinig ng Oversight Committee. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. 4 na barko ng Philippine Coast Guard naglayag na papuntang Bali, Indonesia para sa maritime pollution exercise sa susunod na linggo. Pangulong Duterte bibisita sa Cambodia, Hong Kong at China ngayong linggo. Economic agenda ng administrasyon isusulong sa dadaluhang World Economic Forum at One Belt One Road Summit.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Bacolod, Nueva Ecija at Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Walang malay at duguan ang mukha ng 40 anyos na si Darwin Pangilinan ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway sa City of San Fernando, Pampanga kagabi. Nilapatan ng first aid ng grupo si Darwin na nagtamo ng posibleng injury sa ulo saka isinugol sa Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital. Ayon sa anak nito, nakatulog si Pangilinan sa pagmamaneho kaya na aksidente. Panggaan naman ng motorsiklo at tricycle ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team sa Cabanatuan City alas 11:20 kagabi. Nagtamo na sugat sa katawan ng motorcycle rider na si Celso Calibuson Jr. 30 anyos. Wala naman tinamong pinsala ang tricycle driver na tumanggi na magpakilala sa media. Sa kuha ng CCTV, makikitang binabagtas na motorsiklo ang Fort Magsaysay Road nang biglang salubungin ng isang tricycle. Matapos mabigyan ng first aid ay dinala na ng UNTV News and Rescue Team si Calibuson sa Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang 20 anyos na si John Mendoza na nakaksidente sa motorsiklo sa Pasiano Alila Senior Street sa Bacolod City noong Biyernes. Ayon kay Mendoza, pauwi na siya mula sa isang kasiyahan na mawalan ng kontrol sa minamanayong motorsiklo at natumba. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue ang mga gasgas sa katawan ni Mendoza sa kanihatid sa Bacolod Adventist Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagkaroon ng bahagyang tensyong kaninang tanghali nang paalisin ang ilang miyembro ng grupong Greenpeace na ikinadena ang kanilang sarili sa gate ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang igiit ang reappointment kay Gina Lopez bilang kalihim ng kagawaran. Ngunit hindi pa man umaabot ang 24 na oras na itinakda ng Greenpeace, may bago nang itinalagang DENR Secretary si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Secretary Gina, kami po ay nandito dahil naniniwala kami sa inyo, naniniwala kami sa mga reformang ginawa ninyo dito sa ahensya ng DENR. I'm deeply touched. I hope hindi ka masyadong naiinitan dyan. Yeah, I love you guys. Yeah, thank you so much. Sa pamamagitan ng programang Get Straight with Daniel Rason, nakausap ni Yeb Sanyo si Lopez ng live upang ipahayag ang kanilang suporta. Ayon sa grupo, ito'y bilang pagkondena sa pagbasura sa kumpirmasyon ni Gina Lopez bilang kalihim ng DENR. Samantala, bahagya namang nagkaroon ng tensyon nang lumabas ang ilang empleyado ng DENR dahil pinaalis na ang Greenpeace na mga nakakadena sa gate. Namagitan naman ang PNP sa pangunguna ni QCPD District Director General Guillermo Elizar upang pahupain ng tensyon. Sa huli, nagkasundo na ang Greenpeace na lumipat na lamang ng pwesto upang magamit ng mga empleyado ang gate ng DENR. Plano sana ng Greenpeace na manatili sa gate ng DENR hanggang bukas upang igiit kay Pangulong Duterte na ibalik bilang kalihim si Gina Lopez. Ngunit hindi pa man umaabot ang 24 na oras, may ipinalit ng bagong kalihim ng DENR si Pangulong Duterte. Kanina, inanunsyo ni Pangulong Duterte sa cabinet meeting sa Malacanang kaninang hapon na si retired General Roy Cimatu ang bagong DENR Secretary. Si Cimatu ang Special Envoy to the Middle East at nakapagsilbi rin bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Cimatu ay kasama ng 124 government officials na nanumpa noong October 2016 sa Malacanang at naging Special Envoy din sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tiwala naman ang Malacanang na magagampanan ng tapat ni Cimatu ang kanyang tungkulin bilang bagong DENR Secretary. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hihilingin naman ng Department of Agriculture o DA sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ideklara bilang protected area ang Benham Rice. Ayon sa kagawaran, malaki ang potensyal ng lugar para mapagkunan ng pagkain para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Ray Pilay. Inabutan ng MBDA BFAR Multi-Mission Research Vessel ang ilang malalaking bangkang pangisda sa Benham Bank. Ito ang pinakamababaw na bahagi ng Benham Rice na pinaniniwala ang dinarayo ng malalaking isda gaya ng tuna.
Sa survey na isinagawa ng Department of Agriculture mula taong 2000 hanggang 2016, pinakamarami ang nahuli nilang tuna sa Benham Rice kumpara sa ibang karagatan na sakop ng Pilipinas. Ang yellowfin tuna na ito ay may timbang na 40 kilo at may market value o mabibili sa halagang 12 hanggang 15,000 piso. Ayon sa mga mangingisda sa lugar, kaagaw nila sa panghuhuli ang mga Taiwanese. Sa pagtaya ng DA, nasa 30 bilyong dolyar ang nawawala sa Pilipinas dahil sa illegal na pangingisda ng mga banyaga. Ay masaitik yung kanila at may mga gamit silang kagaya ng suspender, radar. Ang Benham Rice ay isang undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Ayon sa DA, sa kabuuan ay may lawak itong 25 milyong ektarya. Ang 13 milyon rito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit noong 2012, idiniklara ito ng United Nations na bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Paniniwala ng ilang eksperto na ang Benham Rice ay mayaman sa langis at mineral. Subalit kung kalihim ng kagawaran ang tatanungin, I will recommend to the President that Benham Rice be declared as a special food production area, protected from mineral and oil exploration, and it should just remain as a food production area. Lalo ngayon ang pamahalaan na magtayo na ng istruktura dito sa pinakamababaw na bahagi ng Benham Bank na bukod sa iba't ibang paggagamitan ay maipararating pa sa ibang nasyon na ang Pilipinas ang may karapatan sa lugar na ito. It's part of our territory, and with that I would call it a forward research base. With that facility, we could easily monitor the movement of other vessels in the area. We could come up with long distance flying drones and continuously monitor the area. Sinimula ng DA at BFAR ang paglalagay ng 15 payaw na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso. May palutang itong mga dahon ng niyog na naging atraksyon sa mga malalaking isda gaya ng tuna dahil sa pagkain nila na pumupunta o naiipon sa lugar. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Benham Rice. The 3-day Star Wars mania concluded on Saturday, May 6 in Singapore with the Star Wars Run 2017. Mary Jo Maleriado has the full story. The 3-day festival closed with the first ever Star Wars Run in Singapore, participated by 15,000 Star Wars fans and runners. The event was in celebration of both May the 4th and the 40th anniversary since the release of Star Wars: A New Hope. Star Wars fans were delighted and joined both amateur and professional runners, young and old, at the meadow at Gardens by the Bay. I was hearing about this run, then the first time they doing in Singapore, then I was come to support. Colorful fireworks lit up the Singapore night sky as both the 4.5-kilometer and 10-kilometer run flagged up together with Chewbacca, one of the heroes of the rebellion, and Kylo Ren, the Dark Warrior from the First Order who made their first appearance in Southeast Asia. We are keen and we are very interested to bring in the regional local fans to celebrate the 40th anniversary of Star Wars Legacy. From Singapore, Mary Jo Maleriado, UNTV News and Rescue, Singapore. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Formal nang binuksan ngayong araw ang ika-33 taon na balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngunit mas mababa ang bilang ng sumali ngayon sa balikatan kumpara noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Aabot sa 2,800 mula sa tropa ng Pilipinas at 2,600 mula sa Estados Unidos ang sasali sa pagbubukas ngayong araw ng 33rd Balikatan Exercises. Bukod pa sa pagsali ng Australia at sa kauna-unahang pagkakataon ng Japan. Mas mababa ang bilang na ito kumpara sa nakaraang taon na umabot sa halos 5,000 ang nagmula sa US at 3,500 naman ang mula sa Pilipinas. Ngayong taon, tututok sa pagpapalakas sa pagresponde sa mga naapektuhan ng kalamidad o krisis at terorismo ang kauna-unahang balikatan exercises na ito sa ilalim ng Administrasyon Duterte.
Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang paglaban sa terorismo ang nakikita nilang dapat na matugunan at mapalakas. I've talked to the defense ministers of China, Russia, and all the defense ministers all over in the Middle East, and the concern is terrorism. Sa talumpati ni US Ambassador Sung Kim, ipinakita niya ang halaga ng pagkakaisa ng mga bansa sa pagtugon sa mga umuusbong na hamon. No nation can face today's challenges alone. Whether a natural disaster ravages part of the world or a man-made crisis shocks a community, our two militaries can deliver much stronger responses together. Gayun din, binigyan din rin dito ang patuloy na pagpapalakas ng defense cooperation ng dalawang bansa. And it deserves to be emphasized again, the Philippine government values the alliance with the United States, and we will work to further deepen the very broad cooperation on matters of shared concern. Sinabi naman ni US Balikatan Exercise Co-Director Lieutenant General Lawrence Nicholson na hindi naman sila apektado sa anumang usaping politikal. Partikular na ang mga naging pahayag noong nakaraang taon ni Pangulong Duterte tungkol sa pagpapaalis sa tropa ng Amerika sa bansa. Every Marine, sailor, soldier, and airman that's coming to the Philippines that is here for the exercise are not disappointed. Isasagawa ang ilang bilateral exercises sa Fort Magsaysay, Kasiguran, Aurora, Isabela at Samar na tatagal ng 2 linggo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naglayag na papuntang Bali, Indonesia ang 4 na barko ng Philippine Coast Guard para sa isasagawang marine pollution exercise sa darating na May 15. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pasado alas 8 kaninang umaga nang umalis ang search and rescue vessels na BRP Pampanga at BRP Nueva Vizcaya sa Maynila papuntang Indonesia. Sa Davao naman manggagaling ang BRP Tubataha at PCG Tugboat Habagat para sa Marine Pollution Exercise 2017 mula 15 hanggang 18 ng Mayo. 200 PCG personnel mula sa Marine Environmental Protection Command ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa naturang biennial maritime exercises. Dito po natin matitest ang kakayanan ng ating bansa, particularly ng Philippine Coast Guard na maglayag sa Indonesia. Dadalo rin sa nasabing pagsasanay ang Coast Guard ng bansang Japan at Indonesia, bukod pa sa mga observer mula sa bansang US, Australia at Malaysia. Kabilang sa isasagawang training ay ang search and rescue at ang kahandaan sa firefighting ng Coast Guard personnel. Pag-aaralan din sa nasabing training ang wastong pagtugon sakaling magkaroon ng malawakang oil spill sa coastal countries. Because we don't know when accident happened. That's why we have this kind of exercise to calibrate our operation and synchronize our operation with Indonesian Coast Guard and Malaysian Coast Guard. Bahagi rin ng layunin ng MARPOLEX ang pagtugon ng ASEAN member countries sa implementasyon ng nabuong ASEAN Oil Spill Response Action Plan ng mga heads of states. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Magbibiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Cambodia, Hong Kong at China ngayong linggo. Isusulong ng Pangulo ang economic agenda ng kanyang administrasyon sa World Economic Forum sa Cambodia. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 3 bansa ang pupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Mula May 10 hanggang 11, nasa Cambodia ito para dumalo sa World Economic Forum for ASEAN. Nasa 700 leaders mula sa mga business, government at civil society groups ang makikilahok sa World Economic Forum. Nakatakdang magbigay si Pangulong Duterte ng talumpati hinggil sa regional development at challenges, gayon din para sa mga kabataan ng ASEAN. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo sa mga international investor para ipromote ang programang pang-ekonomiya ng Pilipinas, kabilang na ang Dutertenomics. The organizers of the World Economic Forum have given the President, I think, a press conference, if I'm not mistaken, to address business leaders, the CEOs who are present, to promote Dutertenomics and the President's socio-economic agenda. May 11 hanggang 13 ay nasa Hong Kong ito para bisitahin ang Filipino community doon. At mula May 14 hanggang 15 naman, nasa China ito para dumalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation. 28 heads of state and government ang dadalo rito, kabilang na si Pangulong Duterte.
Isang initiative ito ng China na naglalayong paigtingin ang infrastructure at trade networks upang maisulong ang pamumuhunan at kalakalan mula East China, Southeast, South Central Asia hanggang Europe. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang forum na ito ay makakatulong pa rin sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Anything that can help the Philippines in its economic development is very welcome. And we believe that the Belt and Road Initiative can be a helpful mechanism for the Philippines to promote its economic interests in the region. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. at 23 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mas mabilis at ligtas na sistema ng pagbabayad ng mga transaksyon sa LTFRB inilunsad. Mga biktima ng human rights violation noong panahon ng martial law nakatanggap na ng paunang kompensasyon. Nakatanggap na ng kompensasyon mula sa Human Rights Victims Claims Board ang unang batch ng mga biktima ng martial law. Ito ang balita ni Monokson. Ipinagkaloob ngayong araw ng Human Rights Victims Claims Board ang unang batch ng mga cash card para sa mga martial law victims. 4,000 ang naaprubahan sa first batch na makakakuha ng kanilang kompensasyon. Subalit nasa mahigit 300 pa lamang ang nabigyan ng cash card ngayong araw. The reason why we only have 317 today is because not all of the claimants have received their notices of resolution. The claimant must first receive a copy of the notice of resolution before the payment can be processed in their favor. Ang halaga ng kompensasyon para sa bawat eligible claimant ay depende sa puntos na naigawad ng board. Ayon sa Republic Act 10368, ang eksaktong pinansyal na halaga ng isang puntos ay malalaman pagkatapos madesisyonan ng Claims Board ang lahat ng aplikasyon. Ang board ay gumawa muna ng estimate ng maaring matanggap ng isang eligible claimant at ibigay bilang paunang bayad ang kalahati o 1/2 ng estimate na halaga. Ang 1 point ay binigyan muna ng tinatayang halaga na 25,000 piso. Ang halagang ito ay inimultiply sa mga puntos na iginawad sa claimant. Ang kabuuan nito ay hinati at ito ang ipagkakaloob na partial monetary reparation sa mga kabilang sa 4,000 eligible claimants. Naglagay ang Claims Board ng isang mobile ATM dito mismo sa tabi ng kanilang opisina upang makuha agad ng mga claimants ang kanilang mga kompensasyon. Para naman sa mga nasa probinsya, maaari nilang makuha ang kanilang mga cash cards sa pinakamalapit na Land Bank branch sa kanilang lugar. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ni Mang James sa pagtanggap niya sa kanyang kompensasyon. Ilang beses siya nakulong at na-torture noong panahon ng martial law. Siyempre masakit pa rin, pero nagpapasalamat pa rin ako na inabot ko tong compensation nga hindi rin na ako mismo ang nakatanggap. Hindi tulad ng mga kasamahan ko noon, talagang wala na. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Aling Clarita na maaprubahan rin ang kanyang aplikasyon at makakuha siya ng kompensasyon. Nananawagan nga po ako sa Human Rights Claim Board. Sana po wag nang patagalin, kung maari po sana bukas. Matikman ko na po yung pinakamimithi kong tulong para po sa mga nawala kong mahal sa buhay. Mayroong mahigit 75,000 na mga nag-apply na claimants at nangangalahati pa lamang ang Claims Board sa pagsusuri sa lahat ng aplikasyon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilunsad ngayong araw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Land Bank of the Philippines ang mas mabilis at ligtas na sistema sa pagbabayad ng mga transaksyon sa ahensya. Ito ang balita ni Joe Wanano.
Hindi na kailangan pang pumila ng mahaba ng mga driver at operator para magbayad ng kanilang transaksyon sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ay dahil may bago ng sistema ang LTFRB, katuwang ang Land Bank of the Philippines. Sa pamamagitan ng Inclusive Banking Center, mas mapapabilis na ngayon ang sistema sa pagbabayad at maiiwasan na rin ang umano'y korupsyon sa mga empleyado ng ahensya. The program is supposed to address the twin issue of corruption and efficiency in the delivery of public service, and more particularly in the payment scheme for obligations to be paid through the agency. Upang maka-avail ng serbisyo, kailangang mayroong Land Bank ATM o debit card ang isang driver o operator. Sa pamamagitan ng point-of-sale terminal ng bangko na nakakonekta naman sa cashiering system ng LTFRB, hindi na kinakailangang magbayad ng cash ang isang kliyente. Mayroon ding inilagay na automated teller machine at cash deposit machine sa LTFRB. Plano ng bangko na maipatupad ang naturang sistema sa iba pang regional offices ng LTFRB sa loob ng susunod na 3 buwan. Target din na maipatupad ito sa PhilHealth, Pag-ibig Fund, PNP, BIR at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Hindi lang ho ito malalagay sa LTFRB, ilalagay ho rin yan sa mga malls, LGU, public places in the provinces. Ikinatuwa naman ng mga driver at operator ang bagong sistema sa LTFRB. So mas magandang po yan, magandang paraan para po makatransaksyon ng mga maayos yung mga public operator. Hindi na po dadan kung saan, kung bibila man sa cashier. Bukod sa payment system, inaayos na rin ngayon ng LTFRB ang pagpapabilis sa proseso ng aplikasyon ng prangkisa para sa lahat ng pampublikong sasakyan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inabsuelto ng Court of Appeal si Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention kaugnay ng umanay sa pilitan nitong pagkulong sa PDAF scam whistleblower na si Ben Hurluy. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Binaligtad ng Court of Appeals 12th Division ang hatol ng Makati Regional Trial Court kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Batay sa desisyon ng Appellate Court, hindi sapat ang ebidensya laban kay Napoles kaugnay ng umano'y sapilitang pagpapakulong kay Ben Hurluy noong 2013. Noong April 2015, hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Napoles matapos mapatunayang may sala ng Makati RTC. Ngunit ayon sa CA, nabigo ang prosekusyon na patunayan na sapilitang dinala sa Ben Hur at ikinulong sa isang retreat house. Iniutos ng korte na agarang palayain si Napoles sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Pero hindi pa tuluyang makakalaya si Napoles dahil nahaharap siya sa mga kasong plunder at katiwalian kaugnay ng pork barrel scam. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, malaki ang epekto ng pag-absuelto kay Napoles sa kredibilidad ni Ben Hurluy bilang testigo. Pero ngayon, lumalabas na sinungaling si Ben Hurluy dahil sinasabi niya siya. Hindi naman totoo. So ano ngayon ang credibility niya doon sa mga sinasabi niya? Talagang factor yan, shutdown ng kanyang credibility dyan. Hihilingin din ng abogado na ma-house arrest na lamang si Napoles sakaling kunin itong testigo ng gobyerno. Iginagalang naman ng DOJ ang desisyon ng CA. Ayon kay Secretary Vitaliano Aguirre, plano nilang buksan muli ang kaso ng PDAF scam at kuning testigo si Napoles. Napoles kung makipag-cooperate siya. Pabor din sa pag-absuelto kay Napoles ang Solicitor General. Nitong Enero, sinabi mismo ng Solgen na kulang ang ebidensya upang mahatulan si Napoles sa kasong serious illegal detention. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Matapos ang matagumpay na clearing operation sa Baclaran, sunod na mga asikasuhin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pag-aalis ng road obstruction sa 4 na lane ng service road sa Rojas Boulevard. Babaklasin ng MMDA ang lahat ng mga nakasasagabal sa kalsada mula sa bahagi ng Vito Cruz hanggang TM Calaw sa Maynila upang muli itong madaanan ng mga motorista. Kanina, sinimulan na ng MMDA ang pagbibigay ng abiso sa government offices at business establishments na maaapektuhan ng kanilang clearing and anti-illegal parking operation bukas. Sa pagtaya ng MMDA, bibilis ng 39% ang biyahe ng mga sasakyan sa naturang lugar kapag nabuksan ng service road sa mga motorista.
Samantala, nagsagawa ng protesta sa Senado ang ilang women's group laban kay Senate Majority Floor Leader Vincent Soto III. Kaugnay ito na umano'y naging biro ng senador hinggil sa single mothers habang isinasagawa ang confirmation hearing ni Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo noong nakaraang linggo. Ayon sa women's groups, hindi sapat ang paghingi ng paumanhid ng senador dahil sa patuloy umano nitong pagpapakita ng kawalan ng respeto sa mga kababaihan. Kaugnay nito, plano nilang maghain ng ethics complaint laban kay Soto at hiniling na mag-inhibit ito bilang chairman ng Ethics Committee. Mayong gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Nagbuhat og lihok protesta ang nagalain-laing grupo sa Cebu aron babagan ang balaod nga ibalik ang death penalty sa nasod. Kini ang balita ni Gladys Tuabi. Giari sa non-governmental organizations ug uban pang sektor ang Cebu aron ipaabot sa kasamtangang administrasyon ang ilahang pagbabag sa plano nga ibalik ang death penalty sa nasud. Ganinang buntag ipahigayon ang kilos protesta sa grupo gikan sa Fuente padulong sa provincial capital grounds. Gitawag nilang lakbay buhay ang 21-day March Caravan campaign kontra sa pagpasar sa death penalty sa nasud. Nibiyahe pa gikan sa Cagayan de Oro ang mga demonstrador og plano nilang humanon ang marcha sa Senado. So, mo to ang ilang main nga kanang kampanya kay unta ang atong gobyerno kay maminaw nga gituuhan sa grupo nga mas kinahanglang tutukan sa gobyerno ang kawadon tungod mao kini ang giingong rason sa pagsulod sa ginadiling drogas o uban pang di maayong binuhatan. Dili unta nato ipadayon ang death penalty kay kani siya usa ni siya ka kanang polisiya nga anti-poor nya kanang dili ni siya kanang ginasuportahan sa kasagarang mga tao diri sa Pilipinas. Sunod nga adtuan sa grupo ang Ormoc ug uban pang parte sa nasud usa sila mangadto sa Manila. Gladys Tuabi, UNTV Balita ug Rescue Cebu. Nagpadayon ang operasyon sa militar kontra Abu Sayyaf sa Basilan ug Sulu aron maabot ang deadline ni Presidente Rodrigo Duterte nga matangtang ang bandidong grupo sud sa unom ka buwan. Aniya ang balita ni Dante Amento. 114 ya mga miyembro del Abu Sayyaf ya neutraliza el gobierno desde enero hasta mayo con el no let up operations del AFP Western Mindanao Command. 60 aquí ya puede matar, 13 ya kuhi y 41 el ya rindin a fuerza del gobierno, incluido na magaya puede matar el notorioso sub-leader como si Al-Habsi Misaya del pasado abril 28. Ya alcanza 67 también mga fusil el ya recobre que incluido mga high power y low power firearms. Pasigon kon Westmencom Komandante Lieutenant General Carlito Calves Jr. Insemaya sila na diila operasyon ipositibo también sila kay pwede man eradika kon el grupo. Maybe ang namin ang pinaka main objective namin doon sa 6 months na yun is we reach the tipping point of the PHG. Meaning yung tipping point na yun, no matter kung anong gawin nila, hindi na sila makaka-recover. Takray el militar kaya pwede man ayuda na diila operasyon el ta esperanza rendisyon de Radulan sa Heron como conocido most senior and top leader del Abu Sayyaf. Pero ya asigura el AFP que otro el diila tratamiento con sa Heron por causa tiene ese standing warrant of arrest. Mas de un mes lang el takida na 6 meses deadline ya dali el presidente na Fuerza Armada para man eradika kun el Abu Sayyaf Group. Nakita natin ngayon si Abu Rami nakuha na natin, si Al-Habsi makuha natin. Pag kami makuha pa tayo na sa mga dalawang top commander pa, I believe yun ang magiging magka-crumbled na. Dante Amento, UNE TV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Usa ka ambulansya ang naaksidente human mibangga sa kasugat ni ining truck sa Calapan Oriental, Mindoro ganihang buntag. Samtang usa ka lalaki sab ang namatay human gipusil sa Pampanga. Si Sherwin Kulubong sa maong balita. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang night market sa Henson Street sa Angeles City, Pampanga kagabi. Sa ulo tinamaan ang 44 anyos na biktimang si Ali Bashir Dumyangka, habang sugatan naman ang kasama nitong si Alixan na agad namang naisugod sa ospital. Pagdating nila doon sa Henson Street, Barangay San Nicolas, pagbaba nila, bigla na lang sumulpot itong suspect natin. Yung suspect na bigla sumulpot, tapos pinagbabaril siya.
Hinala ng mga otoridad, rido o away pamilya ang isa sa mga dahilan ng pamamaril. Isang ambulansya naman ang bumangga sa kasalubong na truck sa Barangay Bayanan 1, Calapan, Mindoro, pasado alas 8 kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon, galing sa nauha ng ambulansya at maghahatid sana ng pasyente sa ospital ng Calapan nang bumangga ito sa likuran ng truck. Nasira ang pinto sa likuran ng ambulansya, kaya sa bintana na lang idinaan ang pasyente upang ilipat sa responding Public Safety Department ng Calapan. May pasyente na laman ng ambulans nadadali sa hospital dito sa Calapan. Kamusta yung driver? Parang sumabit sila sa isang truck. Wala namang tinamong sugat ang dalawang driver nang nagkabangga ang sasakyan. Sasampahan ng kaso ng Calapan Police ang driver ng truck na si Kevin Coderias dahil sa kawalan ng lisensya nito. Wala ring plaka ang minamaneho niyang sasakyan. Kasama ang Pampanga News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Calapan Oriental, Mindoro. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong gabi. Panalo sa first weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong buwan ng Mayo ang komposisyon ng isang singer at comedian mula sa Bulacan. Ito ang balita ni Monokson. Our Song of the Week. Heto na naman! Determinasyon at tiyaga ang naging puhunan ng comedian, singer at composer na si Rolando de la Cruz ng Bulacan sa pagkapanalo niya sa first weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong buwan. 4 na beses nang sumali si Rolando sa ASOP TV at ito ang ikalawang pagkakataon na siya ay nanalo sa weekly elimination. Maligayang-maligaya ko sa pagbabalik ko dito. Salamat God. Nung binabasa ko pa lang siya, alam ko maganda yung song. So talaga medyo may konting challenge sa akin, pressure sa akin kasi alam ko maganda yung song. So yun na nga, na-deliver ko siya ng maayos naman kahit papano. Kaya, thank you. Hango sa mga karanasan sa buhay ni Rolando ang obra musika na heto na naman. Lagi nating ginagawa sa Panginoon, nagkakasala tayo. May kakulitan, pabalik-balik na humingi ng tawa, patawarin mo ko, nangangako ako, nagsisisi. Yun lang yung pinagbasihan ko, pinagkunan ko noong letra nitong kanta ko. Ayon pa sa Bulakenyong composer, hindi niya pinanghihinayangan ang ilang beses na pagsali niya sa ASOP dahil marami siyang bagong natututunan, lalo na sa mga judges. Ang unang nakita ko rito problema ay yung tinatawag na melodic lyrical incompatibility. Kasi yung melody by itself, meron siyang istorya eh. Meron siyang tumataas yung musical sense niya, tapos bumababa, nagre-resolve. So ito si Doc Mon, talagang bilib ako kay Idol. Talagang meron na naman akong natutunan. Isa pa, kaya gusto ko bumalik dito. Sabi ko, manalo't matalo ako. Natututo ako para ako nag-aaral. Kaya salamat at ako'y muling nabalik dito sa ASO. Nakalaban ni Rolando sa weekly elimination ang likhang awit ni Ryan Manal ng Quezon City na Sapagkat Ikaw Ang Aking Tanglaw at ang God Is the Greatest Love of All ni Arturo Go ng Caloocan City. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa mga naghahanap ng iba pang mapapasyalan ngayong bakasyon, subukan na ang natuklasang lagoon at kuweba sa Limasawa Island sa Southern Leyte. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. May bago ngayong attraction sa Limasawa Island sa Southern Leyte para sa mga mahihilig sa nature trip. Ito'y ang Limasawa Lagoon na mapapawaw ka sa ganda at linaw ng tubig. Kung mahilig naman sa spelunking o caving, maaaring tuklasin ang kuweba sa ilalim ng lagoon sa halagang 10 piso lang na entrance fee. Naman lagi lang di sa ilawom. Nga mo na kasagaran doon nga ilang tanawon yan he. Pero bisag na ang bituon, di agib hapon sila dihikig, mahilig malagi ang ambak. Kapag low tide, maaaring sumakay ng kayak ang mga turista, ngunit ipinagbabawal ang pagtalon kapag naliligo para na rin sa seguridad ng mga bisita. Basta ublang, dako lang ang dagat amo sa tugutan o paambak, pero kung hunas, di na kay matugkad naman. Mo request sila lifeguard na amin.
Kilala rin ang Limasawa Island sa magagandang corals at isda kaya isa ito sa mga puntahan ng divers sa rehiyon. Imbitado ka mo tanan og sa moari sa Islas Limasawa kay daghan tong mga anindot nga mga corals nga wa pa maukuan gyud kay tungod sa presko pa kayo ang mga corals diri. Nindot gyud ang kuan so far na yung mga diving. Noong December 2016 lang, sinimulang e-develop ang lugar kaya hindi pa gaanong maayos ang kalsada para sa mga sasakyang pupunta sa Limasawa Lagoon. May ilang resorts na rin naman sa paligid nito na maaring tuluyan ng mga turista kapag inabot ng gabi sa biyahe. Kaya't huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Jeneline Gaki, the UNTV News and Rescue, Limasawa Island. Tara! At yan ang ating entertainment at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.